masyadong ano, silaw. Pas mo konti, tapos baba mo. Yan. Ayun. Sige na. Wait lang. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Happy Sunday po sa bawat isa. At kami pasisa po sa abala na kami pong magagawa. Kami po ay mangangaral from Macedonia Baptist Bible Church. At narito kami upang magbahagi po ng libreng pangangaral patungkol po sa kaligtasan o katiyakan ng buhay na magtungo po sa langit. At bago po kami magsisimula, kami muna po ay mananalangin at anawa sana ang mensahe po ng salita ng Diyos na patungkol po sa kaligtasan at relasyon po sa ating Panginoon ang siyang maunawaan natin sa libre naming pangangaral po ng salita ng Diyos. Ang maraming Diyos, banal, dakila, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa hapon ito, Diyos, sa kami po'y narito upang magbahagi po ng libreng pangangaral patungkol po sa kaligtasan. Nawa o Diyos, gamitin mo kami at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu ang siyang kumilos po sa mga tao na maabot po ng aming libreng pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat, Ama. Itong aking dalangin sa pangalan na Jesus na aming nagpagligtas. Amen. At bago po kami magsisimula, kami muna po ay magbibigay po ng libreng awitin para po sa mga nakapakinig po ng mensahe sa hapong pong ito. Isip mo ba ang buhay mo? Kung bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, mabilan ka, hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay
Kaya ihandog na ngayon sa kanyang buhay mo. Huwag lang matuto pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa kanya, ibigay mo ang sarili mo sa kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sa mga di mo batid kung anong gala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog na ngayon sa kanyang buhay mo. Kaya't ihandog na ngayon sa kanyang buhay mo. Magandang hapon po muli sa bawat isa. Narito kami upang magbahagi lamang ho ng libreng pangangaral ho ng salita po ng Diyos. Hindi ho ito patungkol sa relihiyon. Alam ko naman po ay may kanya-kanya tayong relihiyon. Kundi ang aming ibabahagi ay patungkol po sa kaligtasan ng kaluluwa ho ng isang tao. Kaibigan, ang aming pangangaral ay walang bayan dahil libre lang talaga ang salita ho ng Panginoon. At nais lang naman ipagod ang kabutihan at pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa pong taong nagkasala sa harapan po ng Diyos. Kaibigan, ang buhay ay maiksi lamang. Sa oras na ito, nagtitinda ka, naglalakad ka, malakas ka pa ngayon. Pero kaibigan, sa oras at buhay natin, hindi ho maaaring dumating ho sa atin ang tinatawag ho na kamatayan. Dahil ang buhay ho natin, sabi ng Bible, ito po ay napakaiksi lamang. O inantulad sa isang uso na sandaling panahon ay lumitaw at pagdakay naglalaho. Ang buhay ng isang tao ay hinantulad lamang ho sa isang uso na minsang lumitaw at maya-maya maglalaho. Ang sabi nga po ng James 4:14, sabi po ng Bible, whereas you know not what shall be on tomorrow, for what is your life? Ano ang iyong buhay? It is even before that appeareth for a little time and vanisheth away. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang iyong magiging buhay? Kayo nga isang singaw na sandaling panahon ay lumitaw at pagdakay naglalaho. Kaibigan, ang sabi ho ng salita ng Diyos, inantulad ang buhay ng tao sa isang hamog o isang uso na sandaling lumitaw at naglalaho. Ganyan po ang buhay natin, kaibigan. Hindi ko natin masabi malakas tayo ngayon. Hindi natin masabi na bata pa naman ako. Pero kaibigan, sabi ng Bible, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ang aming buhay sa pang-araw-araw ay ating alam. Tutulog tayo, gigising tayo, nagaling tayo, magtatrabaho tayo, paulit-ulit lang mga minamahal ang nangyayari sa buhay nating pang-araw-araw. Pero hindi mo alam kung kailan darating ang tinatawag mo na kamatayan. Bakit ba dumarating ang tinatawag na kamatayan sa isang tao? Sa oras na ito, kaibigan, sa hapon ito, yan po ang nais namin ipabot sa kapwa naming makasalanan. Ang kamatayan ay darating po sa atin sa bawat isang taong nagkasala. Dahil ang sabi ng Biblia, lahat po tayo ay mga makasalanan. Kahit may reliyon ka, kahit mabuti kang tao, kahit nagsisimba ka, ang isang katotohanan sa buhay ng isang tao sa harapan ng Diyos, you and me are sinner sa harapan po ng banal at perfectong Diyos. Ang problema ng tao spiritual, lahat tayo ay iisa lang. Ang sabi ng Bible, according to Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga
ng tao ay nagkasala sa harapan po ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. At ang sabi po ng Ecclesiastes 7 verse 20, tunay na walang matuwid na nabubuhay sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Gumagawa ka ng kabutihan, pero tayo naman ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Dahil nga tayo ay makasalanan. At ang sabi ng Bible, ang kamatayan ay darating sa bawat isang tao makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay daratnan ng kamatayan. At ang kamatayan ito, hindi wala din alam kung kailan darating. At ang kamatayan ito ay hindi natin alam kung kailan mabawian ng Diyos ang hiram nating buhay. Ang tanong kaibigan, sa naabot ng libreng pangangaral, pag dumating mo sa iyo ang tinatawag na kamatayan, nakakasigurado ka na ba sa iyong kaluluwa? Natiniyak mo na ba sa iyong puso na pag dumating sa iyo ang tinatawag na kamatayan, tiyak mo ba 100% sa langit ka pupunta? Tiyak mo na ba sa langit ka pupunta? At bakit ka pupunta sa langit? Anong dahilan mo para pupunta ka sa langit? Dahil mabuti kang tao? Dahil may religion ka? Dahil nagsisimba ka? Kung sariling natuwiran ang paraan mo para ikaw ay makapunta sa langit. Sabi ng Bible, Isaiah 64 verse 6, ang kabutihan na ginagawa natin na sa ating sarili sa harapan ng Diyos, ito ho ay basahang marumi lamang. Nakakadiring basahang marumi ang ginagawa na katuwiran natin na nagagaling sa ating sarili. Yan ay basahang marumi lamang, kaibigan, dahil sabi ng Bible, according to Romans 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Makasalanan daw tayo. Sino nagsasabi nito na hindi siya nagkakasala? Ang sabi ng Bible, pag sinasabi mo na hindi ka nagkakasala, wala sa iyo ang katotohanan. Ang sabi ng Bible, lahat tayo ay makasalanan. Pastor ka man, ministro ka man, pari ka man, kung ano man ang ginagawa mo sa simbahan, lahat tayo ay nagkakasala sa harapan po ng banal at perfectong Diyos. Kaibigan, sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay tinatawag ko na kamatayan. For the wages of sin is death. Kahit ayaw mong dumating sa iyo ang kamatayan, darating ko ang kamatayan bawat isa po sa atin. Kahit ayaw mo pa na dumating sa iyo ang kamatayan. Ang kamatayan ay nakatakda ho bawat isa po sa atin. Mayaman ka man ho, o sikat ka man, famous ka man, presidente ka man, mahirap ka man, mayaman ka man, mabuti ka man tao, makasalanan ka man tao. Sabi ng Bible, ang kamatayan ay darating ho sa atin. At sabi ng Hebrews 9 verse 7, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Sabi ng Bible, at kung paano itinakda sa mga tao minsang mamatay, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaibigan, sabi ng Biblia, minsang kamatayan. At pagkatapos ng minsang kamatayan, paghuhukom sa aming mga kasalanan. Alam mo kaibigan, inilalarawan po ng Biblia na may dalawang uri ho ng kamatayan. Yes po, may dalawang uri ho ng kamatayan. At ang unang kamatayan ay tinatawag ko na physical death. Ibig sabihin po ng death is separation ng kaluluwa sa physical ho nating katawan.
Ang katawan noon natin, maldito lang sa mundong ito. At ang misang kamatayan, ang ating katawan ho, ay magkakasakit. Ang katawan ho natin ay mamamatay. Ang katawan ho natin ay babalik ho sa alamog. Ngunit sabi ng Bible, ang kaluluwa ho ng tao ay immortal at ito ay haharap sa Diyos. Ang kaluluwa ng tao ang nakakaramdam ng sakit nang nabubuhay siya. Ang kaluluwa ng tao ang mayroong conscience. Ang kaluluwa ng tao yun ang nakakaramdam. Kaya ang sabi ng Bible, bisang kamatayan, physical death, at mayroong judgment sa harapan ng Diyos. Ito po ay tinatawag na lake of fire. Emptier na ako, kaibigan. Kaibigan, salamat sa Panginoon. Alam mo bakit? Naririnig ko ang paalala ng salita ng Diyos. Yes, lahat tayo, may kanya-kanya tayong reliyon. Pinulag tayo ng mundo. Pinulag tayo din sa taas. Kaibigan, ang kaligtasan na wala sa reliyon. Wala sa good works ng tao, kundi ang kaligtasan ay nagmumula sa pananampalataya sa biyaya po ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng Bible, may judgment, lahat ng tao makasalanan, lahat ng tao ay sinungaling, ay kabahagi sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Masama ang balita. Alam mo kaibigan, kahit nagsisimba ka, kahit may reliyon ka, kung wala kang totoong relasyon sa Diyos, dapat yan ay walang kabuluhan. Kaibigan, nangaral sa Diyos dito, 3.5 years sa mundo natin. Ang pinangaral niya, kaharian ng langit, sa pamagitan ng pananampalataya sa ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Kaibigan, makasalanan tayo. Deservo natin ng impyerno. Nakakalimutan natin ang Diyos na siya nagbibigay ng buhay sa ating pang-araw-araw. Yung Diyos na nagbibigay sa iyo ng libreng hangin. Yung Diyos na gumigising sa iyo sa iyong umaga. Naalala mo ba ang Diyos? Nagpapasalamat ka ba? Pero biyaya ng Panginoon, kahit busy ka sa trabaho mo, kahit busy ka sa mga bagay sa mundong ito, but praise the Lord sa biyaya ng Diyos na nagpapaalala sa iyo. Ayaw ng Diyos na ang kaluluwa mo mapunta sa impyerno. Kundi salamat sa pag-ibig, sa biyaya ng salita ng Diyos. May Isus na nag-aalay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago.
Diyos sa buhay mo? Kung mahal mo ang Diyos sa buhay mo, nawa sana ay tanggapin mo siya sa puso mo, sa buhay mo. Kaya ang baguhin ng Diyos, kaibigan, ano ba ang pag-alipin mo sa bisyo at kasalanan? Pagkasama mo ang Diyos, for with God nothing shall be impossible. Walang imposible sa Diyos. Alam mo bakit? Para sa ating wala kapangyarihan ng Diyos. Kasi wala kang pananampalataya sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kaibigan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Mahal ka ng Panginoon? Alam mo bakit? Nangangaral kami ng libre, walang bayad, nagbibigay kami ng panahon dahil mahal ng Diyos ang kaluluwa mo. Maraming tao may relihiyon, pero walang totoong relasyon sa ating Panginoon. Si Jesus lang ang nagliligtas. Si Jesus lang ang nagbibigay ng eternal life sa langit. Wala lang iba pa. Kundi ang pagtitiwalaan mo para pumunta ka sa langit, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaibigan, life is very short. Napakaiksi ang buhay mo. Ipinahiram lang sa'yo ng Diyos. Gamitin mo sa tama. Ayusin mo na ang puso at buhay mo sa baylarang na nagbibigay ng buhay sa'yo. Dapat ka sa Panginoon, mahal ka ng Panginoon, idol. Mahal tayo ng Diyos. Maging sino ka man. Makasalanan ka man. Tatanggapin ka ng Diyos kung tayo ay willing na lumapit. Na tayo ay willing magsisi. Na tayo ay willing sampalatayanan si Jesus as a personal Lord and Savior ng iyong buhay. Kaibigan, madaling maligtas. Madaling ako pumunta ng langit. Doon ba niya pinahihirapan pa ang ibang tao? Madaling ka pumunta ng langit. Pinadali na ang Panginoong Isus. Si Jesus na naghirap. Tatanggapin mo na lang. Pagtitiwalaan mo na lang. Sasampalatayanan mo na lang na may pananampalataya sa iyong puso. Jesus Christ died for us. Pinako sa krus. Namatay. In 3 days, Jesus Christ is risen from the dead. At ang sabi ng Bible, pagtiwalaan mo siya, may langit kang uuwihan. Ngunit, pag hindi mo sampalatayanan sa Jesus, bilang Diyos, pagkapaligtas ang kaluluwa mo, may kabayaran ang kasalanan mo, kamatayan sa impyerno. Nawa sana, kaibigan, naunawaan mo ang libreng pangangaral ng salita ng Diyos. Ilang taon ka na nagsisimba sa relihiyon mo? Nabago ka na ba ng relihiyon mo? Nasumpungan mo na ba ang eternal life sa relihiyon mo? Hindi kayang magbigay ng relihiyon ng buhay na walang hanggan. Ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay si Kristo Jesus, ang buktong na anak ng Diyos na nagdadawang tao bumaba sa mundong ito